Sa mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay na kung saan sa buhay po ito ni Adan at saka ni Eva na nanay po at tatay ni Cain at saka ni Abel. Yun po, makipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 4:1 to 7. Yun po. Yun po, sa buhay po ni Cain at saka ni Abel. Yun po, sa verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipangalan niya rito. Yun. Verse 2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki. At Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito. At si Cain naman ay naging magsasaka. Verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Di ba po? Maganda talagang handog. Yan po ay talagang natutuwa po ang ating Panginoon. Di ba po nasabi po dito, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nakaabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapapaglabanan mo ito. Yun po, nasabi po dito sa verse 3, dahil alam po natin na si Cain at saka si Abel, magkapatid po, na si Cain hindi po naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ngunit si Abel, dahil naging mabuti po ang kanyang kalakaran sa kanyang buhay, sa paglingkod sa Panginoon at pagtatapat, talagang kinalugdan po ng Panginoon si Abel. Na dumating po ang panahon na sila pong dalawa naghandog, na ang kinalugdan po na handog, ang handog ni Abel. Dahil yun po ay pinili niya po ang pinakamainam na kanyang alaga at inihandog po sa Panginoon. Di ba po na talagang totoo po yan na kapag ikaw ay tunay na nagtatapat sa Panginoon na talagang hindi ka po maging maayos ang paghandog mo dyan, ang pagbibigay mo dyan, talagang makikita tayo ng Diyos. Kung paano po tayo naging mabuti, natapat sa Kanya, sa pagbibigay. Di ba po? Ngunit kung tayo ay patuloy natin dinadaya ating Panginoon na hindi po natin pinahalagahan ang pagbibigay, talagang malayo po tayo sa ganyan ng mga sitwasyon, di ba po? Kaya dapat po sa Jesus My Life, patuloy lang po tayo na magbigay ng tapat. Di ba po? Bagaman po tayo, may mga trabaho talagang pagsikapan po natin. Nailaan po natin yan ang ikasampung bahagi lamang, di ba? Dahil ang ikasampung bahagi na yan, totoo yan sa ikasampung bahagi. Pag kaya naiinipon mo, marami na yan. Bilangin mo yung kinita mo sa simula Lunes hanggang Sabado, pagka ikapitong araw, yun po ay talagang sa Panginoon. Di ba po? Kaya maraming salamat sa ating Panginoon na talagang tunay nga po talaga na ito ay nakikita niya po ang ating mga ginagawa. Ang ating mga pagtatapat sa Kanya, di ba po? Kasi alam niyo po, sa pagbibigay natin, hindi po tayo maghinayang. Na kung saan, doon po natin makikita kung paano po tayo pagpapalain. Di ba po? Kasi sa pagtatapat natin, nakikita ng Diyos yun. Di ba po? Kaya maraming salamat sa buhay po ni Cain at sa ni Abel na nawatularan po natin ang buhay ni
Abel po na talagang tunay ng tatapatan sa Panginoon. Na pinili niya po talagang pinakamainam na handog para sa Panginoon. Di ba po? Amen. Katulad po sa atin, sa pagbibigay natin dyan, di ba magbibigay tayo dyan, hayaan po natin ang araw ng bukas. At ang araw ng bukas, ang Diyos na po ang bahala na magpapakain sa atin, magbibigay sa atin. Di ba po, magpupay sa ating mga pangangailangan, di ba po? Kaya yun, salamat po sa Panginoon na patuloy po natin itong unawain. Di ba po, salamat sa Panginoon. Ngayon, nanakaw din po tayo sa ating mahal na lingkod, na kung saan siya man din po ay dapat din po natin handugan, di ba po? Makipagbukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 13 verse 41 hanggang 42, di ba po? Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Amen. Kaya, alam niyo po, totoo yan. For dito, tandaan ninyo sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa na mga maliliit na ito dahil sa siya ay alagad ko, tiyak na tatanggap ng gantimpala. Totoo po yan. Dahil sa siya ay lingkod ng Panginoon ng ating Diyos, kung sino man ang magbigay sa Kanya, tayong lahat tiyak na pagpapalain. Dahil siya po ay lingkod ng Diyos. Yun naman po. Sige po, patuloy po tayo magbigay. Meron po dyan tayo sa offering, love gift, maging sa vision, at saka sa salon. Patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Ibabalik, siksik, ikiga dumaapang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ito na natin mga kamay. Yes, Lord, amang banal, salamat po Diyos sa iyong kahabagan at kabutihan. Patuloy ka po namin pinupuri, dinadakila, tinataas at pinaparangal, sinasamba, pinapasalamatan sa lahat ng oras sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa mga kapira na ito, Ama, na patuloy mo po ito pagpapalain, Lord. Patuloy na magamit lamang po sa bahay panambahan pangangailangan. Salamat po Diyos sa mga buhay ng aking mga kapatid na patuloy mo po lamang banal pagpalain. Bigyan ng kalakasan, Jesus, layo sa mga sakit karamdaman. Jesus, salamat po Diyos na patuloy mo po lamang banal, Lord, pagpalain sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga trabaho. Jesus, negosyo, Jesus. Maraming salamat po Diyos, salamat po Mas, hindi nakapagbigay, salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy mo rin po lamang banal pagpalain, sa lahat ng oras. Maraming salamat po Diyos, at muli Ama, sa iyo ko na po ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.